أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat na Usul at Talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Natapos natin ipaliwanag yung anim na arkan ng iman, at ang huling paniwanag natin ay ang tungkol sa ihsan. Pagpapatuloy ng Imam, natapos ng ang dalawang usul, ang ma'rifatud dinillah, at saka pangatlo ay ma'rifatu nabiyikum. So sinabi rito ng Imam rahimahullahu ta'ala, al-aslu at-talit ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimun min Quraish, wa Quraish min al-Arab, wal Arabu min durriyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyina afdalu salati wassalam. Wa lahum min al-umri talatun wa sittuna sana, minha arba'una qabla an-nubuwah wa talatun wa isruna nabiyan rasula. Nubbiya bi Ikra wa ursila bil Mudattir wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Ba'atahu Allahu bin nidara anis syirk wa yadu ila tauhid wa dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhal muddattir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa tiyabaka fatahhir wa rujsa fahjur wa la tamnun tastaktir wa li rabbika fasbir. So ang pangatlong usul o pundasyon na ating paniniwala sa ating din na tinatanong sa libingan kapag ang isang tao ay nilibing na, ay ang natapos natin ang una at pangalawa, ang paniniwala o alamin o kilalanin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at alamin ang ating din kung paano natin ito isabubuhay o kung paano ang pamaraan ng pagsasagawa nito na nababanggit sa Quran at sa Sunnah. At pangatlo, nabanggit naman sa atin ang al-aslu at talit, ang pangatlong pundasyon o usul o tatlong katanungan sa libingan, pangatlong katanungan sa libingan. Masabi rito, ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alamin ninyo, kilalanin ninyo kung sino ang inyong propeta, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isang Muslim, lalong-lalo na o maging hindi pa nga Muslim, ito ay isa sa pinakamahalaga na dapat kilalanin natin mabuti kung sino ang ating propeta, kung sino ang isinugo sa ating sugo at propeta. Na ang kahalagahan o ang napakalaking kadahilanan o kahalagahan ng naalamin natin kung sino ang isinugo sa atin ay napakalaki ng kinalaman sa ating din. Dahil hindi natin makikilala ng lubos o ng ganap ang Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi dahil sa isinugong propeta. Hindi natin magagawa ang mga pamaraan, ng tamang pamaraan ng pagsamba, kung hindi natin kukunin ang pamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi natin alam kung tayo ba ay tama ang landas patungo sa paraiso. Hindi rin natin alam ang landas kung ito ba ay papunta sa impyerno. Hindi natin alam kung kinalulugudan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi, o kinamumuhian. Ganon din, hindi natin malalaman ang tunay na paliwanag tungkol sa kabilang buhay. Unang-una sa lahat ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating tagapaglikha, sa ating creator, kung hindi sa pamamagitan ng impormasyon na dila ng mga isinugong propeta, at lalong-lalo sa huling panahon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi natin malalaman kung paano ang pamaraan, kung paano natin siya makakilala. Halimbawa, sino siya,
Ano ang kanyang mga katangian, ano ang kanyang mga pangalan, ano ang kanyang mga gawain, paano natin siya pasasalamatan, paano natin siya pupurihin, paano natin siya sasambahin. Kaya, ang hindi pagkilala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang Muslim, ito ay tulad ng hindi niya makikilala kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya malalaman kung ano ang kanyang din. Dahil ang Propeta Muhammad, siya ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na daan o means upang i-convey sa atin, iparating sa atin ang kanyang mensahe o risala, ang Quran, ang Revelation, at ang pamamaraan kung paano ito sa buhay. Kaya napakalaki talaga ng tungkulin o ng rule. Ito ay pinakadakilang kaalaman na dapat alamin ng isang Muslim, ang pangatlong pundasyon, na ano ba ang kinalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamahalaga sa lahat dito ay yung kanyang daladalang revelation, ang Quran, katuruan ng kanyang din. Na hindi natin ito talagang malalaman, hindi natin ito maunawaan kung hindi ito natin kukunin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya ang tumanggap ng Quran at siya ang nagpaliwanag ng Quran. Kaya ang mga sinugong propeta at mga sugo, lalong-lalo ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang unang-una o pangunahin at pinakamahalagang tungkulin ay i-convey o iparating sa mga tao ang mensahe o ang risala o ang message ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino siya, paano siya sambahin, sino siya, paano natin siya makikilala, ano ang kanyang mga asma o sipat. Hindi katulad ng ginagawa ng mga hindi mga Muslim, na dahil sa sila ay hindi sumusunod sa kanilang isinugong propeta at hindi sila nakabase sa banal na kapahayagan, ano nangyayari? Pinakikilala nila, dinidescribe nila, nilalarawan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala katulad nga ng isang nilika, tao, hayop, bato, ano mo, na ang Diyos ay pinanganak, ang Diyos ay nanganak, ang Diyos ay sinilang, ang Diyos ay namatay, ang Diyos ay katulad na ng kanyang nilika. Kasi ang kanilang impormasyon na kukuha hindi galing talaga sa tunay na piniling propeta. Na tunay na propeta na may dala talagang preserve at napangalagaan na kapahayagan. Hindi katulad talaga ng kung ang isang tao, ang isang Muslim, o ang talagang tagasunod ng mga propeta, malalaman talaga na ang tamang katuruan kapag kinuha nila ang gabay at ang katuruan ng mga isinugong sugo at propeta. Pagmula pa ng unang panahon, ng unang tao, na si Prophet Adam alayhis salam at ang lahat ng mga sumunod sa kanyang mga sugo at propeta. O sabi rito ng Imam rahimahullah, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na alamin ninyo, kilalanin ninyo kung sino inyong sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ang kanyang pangalan sa Quran ng mismo ang salitang Muhammad nabanggit ng 4 na beses. Dahil siya ang tumatanggap ng Quran, kalimitan sa mga ginagamit sa kanya, pag-address sa kanya ay damir na anta, ilayka, halimbawa, pinadala sa iyo, ikaw, gano'n. Pero minsan ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu upang talagang patunayan na siya ay isang sugo at piniling sugo. Dahil ang tunay na sugo, ang tunay na propeta o rasul, talagang nababanggit sila sa lahat ng kapahayagan. Kaya kung tingnan natin ang Quran, yung mga pinaniniwalaan din na binabanggit nila mga propeta, nabanggit sa Quran. Nabanggit sa Quran. Ngayon, meron silang pinaniniwalaan na mga tao, propeta, o sabi lang, yan ay propeta, pero wala talaga yan sa mga lumang kapahayagan, lalong-lalo na sa Quran. Kaya matitrace talaga ng isang Muslim, lalo ng isang Muslim na nakabase sa Quran, sa revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala, kilala nila talaga kung sino ang tunay na propeta. Nakalipas ng mga propeta at ang huling-huling propeta na si propeta dahil nakalagay ang kanyang pangalan sa Quran. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah 48 sa suratul Fath, Muhammadar Rasulullah walladina ma'ahu asidda alal kufar. So nabanggit ito, Muhammadar Rasulullah. Si Muhammad ay sugo o messenger ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang aya sa surah Al-Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad kalat min qablihi rusul. O si Muhammad ay
hindi, maliban siya isang sugo. Sinugo na at marami pang mga lumipas na mga sugo pagkatapos niya. Pangatlong pangalan na banggit sa Suratul Ahzab. Sinabi, "O ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." So pangatlo na nasa Suratul Ahzab ayah number 41, sa Suratul Fath ayah number 29, pangalawa sa Surah Al-Imran ayah 44, sa Surat Al-Ahzab ayah number 40. Pang-apat sa Surah Muhammad mismo, sa chapter, ng pangalan chapter o surah ay Muhammad, sabi dito ng Allah subhanahu, "Walladina amanu wa amilus salihat wa aminu bima nussila ala Muhammad." At maniwala sa ipinadalang revelation kay Muhammad, ala Muhammad wa huwa al-haq min rabbihim. Siya ay katotohanan na sugo magmula sa inyong Rabb. At ang kanyang siya ay hak, totoong sugo. Subhanallah. So kaya yan ang pangalan na nabanggit sa Quran, na kanyang nabanggit ng 4 na beses. Panglimang pangalan na nabanggit sa Quran ay tinawag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na Ahmad. Dahil ang lahat ng mga naunang sugo, binabanggit nila ang pangalan ng huling sugo. Nabanggit sa Quran, na nabanggit sa Taurat at sa Injil ang pangalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, na nabanggit sa Quran na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala nang ipahayag o magbigay ng balita si Prophet Isa ibn Maryam sa mga tao sa darating na huling sugo. Sabi, "Wa'id kala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." So sa surah As-Saff ayat number 60, ayat number 6, surah 60 ayat number 6, nabanggit dito Ahmad. Nang ibig sabihin, unang-unang pangalang Muhammad, from the word Hamada, nang ibig sabihin nito na siya ang tao na pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala higit sa lahat. Sobra ang kanyang pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang buhay, ang kanyang salita, ang kanyang gawa at ang kanyang puso ay naka-attach sa dhikr sa Allah subhanahu wa ta'ala. So siya, kaya yan ang kanyang pangalan. Pangalawang meaning na salitang Muhammad, na siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinili ang kanyang pangalan dahil siya ay taong pupuriin ng mga tao. Dahil sa kanyang dala-dala niyang katuruan, siya ay kapuri-puri sa kanyang pagkatao bilang sugo at propeta, kapuri-puri sa kanyang tinataglay ng mga katangian katulad na siya ay amin, siya ay sadik, siya ay napakabait na tao, siya ay mapagkakatiwa. Lahat ng uri ng katangian, napakaganda ng ugali. Lahat ng katangian ng isang tao, makikita natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa talaga piniling huling sugo. Innaka la'ala khuluqin adim. Walang ibang matatagpuan na nabanggit sa ibang kapahayagan. Pinakadakilang katangian na tao ay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, dito sa mga pangalan, Muhammad 4 beses, Ahmad pang-5. Bakit ito ay Ahmad? Ang salitang Ahmad, ito rin ay, ang kanyang root word ay Hamada. Na bakit mismo na ang propeta na nakalipas ni Prophet Isa, na si Prophet Isa ibn Maryam, ito ang kanyang ginamit, hindi Muhammad. Ito ang dahilan. Una, na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ay ginamit ang salitang Ahmad. Ito ay tinatawag natin na alimbawa sabihin natin yung salitang Hasan, ang pinaka-abdal ng Hasan ay Ahsan. Kaya ang ibig sabihin ng propeta na ang darating na sugo, pagkatapos ko, siya ang sugo na kapuri-puri sa lahat. Dahil siya ang huling sugo. At siya ang sugo na pupuri ng uso sa Allah. Ang kanyang pagpupuri sa Allah ay higit sa lahat. So yan ang ibig sabihin ng salitang Ahmad dito, na ang ibig sabihin din yan ay from the word Muhammad o Hamada. So ibig sabihin, wala yung kilap at ayon sa paliwanag ng mga Arab at ng mga ulama natin na yan ay walang pagkakaiba. Ng ibig sabihin lamang yan ay yung sabi nga natin katulad na nabanggit ko, yung tasgir at saka yung abdaliyah, na ang
propeta, siya ang pinaka-abdal, asraful anbiya wal mursalin, pinakadakilang sugo. At ang pagkilala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang dapat na pamaraan ng isang Muslim na kilalanin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, ang kanyang pangalan. Pangalawa, ang kanyang salinlahi. Pangatlo, ang kanyang pagkatao bago siya tanghalin o isugo bilang isang propeta at sugo. At pagdating sa kanya ng revelation, ang kanyang pagkatao. Dahil kapag pinag-aralan ng isang tao ang kanyang biography o ang kanyang talambuhay, mapapatunayan talaga ng tao magmula pa lamang sa kanyang saninlahi at saka sa kanyang nakalipas na buhay pagkatapos niya tumanggap ng Quran o ng revelation, mapapatunayan talaga na siya ay isang mapagkakatiwalaan, tapat at karapat-dapat na maging sugo at propeta. Hindi katulad ng mga nagkiklaim ngayon ng prophethood, ng mga sinungaling na mga tao na kung tingnan mo ang kanilang saninlahi, sila hindi galing sa mga matutuwid na tao. Maging ang mga Kristiyano na gumagawa ng kwento kay Prophet Isa ibn Maryam, na gumagawa sila ng kanyang genealogy o salinlahi ng kanyang pangalan ng kanyang mga ninuno, talagang puro kasinungalingan dahil pabalik kay Joseph the Carpenter, samantalang dapat siya ay bumalik kay Isa ibn Maryam na walang sa kanyang ina. Kaya sa Islam talaga, Isa ibn Maryam, wala siyang ama. Siya ay anak ni Maryam na wala talagang ama. Hindi katulad sa mga Kristiyano, naggumagawa sila ng genealogy o pangalan ng kanyang mga ninuno, salinlahi na taliwas sa kanilang sinasabi. Hindi katulad sa Islam na ang propeta Muhammad, kung sino man ang sumuri na kanyang salinlahi, makikita natin talaga na siya ay mapagkakatiwalang tao. Halimbawa, sabihin natin, bago pa lamang siya tanghalin bilang isang propeta, alam natin na alam ng mga tao sa kanyang lugar mula sa kanyang pagkabata na siya ay matapat, pagkakatiwalaan, hindi sinungaling, napakabuting tao, mabait na tao, matulungin na tao, at unang-una sa lahat, hindi siya sumasamba sa huwad na Diyos at hindi siya sumasama sa anumang uri ng mga gawaing kasamaan. Hindi siya umiinom ng alak, hindi siya nagsusugal, hindi siya nagkukumit ng zina o hindi siya nagbababae o anumang mga pinagbabawal, hindi siya nagsusugal. Siya ay malayo sa lahat ng mga ginagawang gawain na mga sa panahon ng jahiliya ng mga tao sa kanyang lugar, pero siya ay malayo. Lalo sa kanyang pagsamba kapag siya sumasamba, umakyat siya sa bundok. At doon siya sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pamaraan ng pagsamba ay ayon sa pitra na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi talaga siya na-involve sa anumang uri ng kasamaan. Unang-una sa lahat sa shirk o kupor o mga gawaing major sin na ginagawa ng mga tao. Kaya siya talaga ay, kung susuriin ang kanyang buhay, siya talaga ay karapat-dapat na maging Mustafa o Khiyar o tinatawag nating na siya ay chosen people o pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tumanggap talaga ng resala bilang isang huling sugo. Kaya yung pagkaintindi ng mga iba sa sura Ad-Duha, na sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sabi nga na sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala na wajaka dalan pahada. Nang ibig sabihin dito na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dalal na tinutukoy dito na siya ay wala pang sapat na kaalaman sa katuruan ng Islam. Ang ibig sabihin dito ng dalan o dalal ay siya ay jahil sa revelation. Dahil sa isang ayat sa Quran, pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanya, yung detalyeng pagpapaliwanag ng katuruan ng Islam o sharia o ng hukum o ng teaching ng Islam. Kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayat, sa surah Ash-Shura, wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tajri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi may yasha min ibadina. So kaya sabi dito na hindi po alam kung ano ang mga napapaloob sa mga aklat na mga revelation at ano yung ibig sabihin ng salitang iman
Walakin ja'alnahu nuran, at ginawa namin ito na nur na magbibigay ng gabay sa mga tao na gustong gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya ang ibig sabihin talaga doon sa surah Ad-Duha, ayon sa paliwanag na ibang surah, tafsir al-Quran bil-Quran, na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ang hindi niya alam yung tapasil o yung detalyeng paliwanag o yung paliwanag ng Islam, pero siya ay nasa din ng pitra at ng mga ambiya at saka rusul. Siya ay follower ng mga propeta. Ang inahawakan niya bago siya tumanggap ng risala o ng nubuwa, siya ay nasa pitra. So sabi rito ng Imam Rahim, wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. So yan ang kanyang pangalan, na siya ay anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na ang kanyang lolo, na ang kanyang lolo ay anak ni Hashim, at si Hashim ay magmula sa Quraysh. Wa Quraysh min al-Arab, wal Arab min durriyati Ismail alayhi salam. At ang mga Arab, siya ay angkan ni Prophet Ismail alayhi salam bin Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. So ito ang binigay sa atin na pangalan, pero kung titingnan natin ang mga sira pa ng mga ulama, nabanggit nila talaga ang buong pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang kanyang. Sa isang hadith, at napakarami mga hadith, hindi lamang isang hadith, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili, sabi niya, Inna Allah istapa Bani Ismail min al-Arab. Katotohanan, pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang angkan ni Ismail magmula sa Arab. Wastapa min Bani Ismail Kinana. At pinili naman magmula sa angkan ni Prophet Ismail alayhi salam ay ang Kinana. Wastapa min Kinana Quraysan. At pinili magmula sa Kinana ang Quraysh. Wastapa min Quraysh Bani Hashim. At pinili magmula sa Quraysh ang Bani Hashim. Wastapani min Bani Hashim. At pinili ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, o pinili ako magmula sa Bani Hashim. Paana kiyar min kiyar. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako ay pinili siya ay talagang, ang pagkakapili sa kanya, siya ay piling-pili na tao. Kaya kung sino man ang titingin talaga sa biography o sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay karapat dapat na matawag na chosen people o chosen prophet, na maging huling propeta sa lahat ng nilikha sa mankind at saka sa jinn. Sa mankind at saka sa jinn. So kaya katulad na nabanggit natin, ito ay napakahalaga sa isang tao. Halimbawa sabihin natin, ang alamin ang kanyang genealogy o talambuhay o kanyang salinlahi, pangalan, upang mapatunayan kung siya talaga ay mabuting tao. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Trace ang kanyang salinlahi hanggang sa dakilang propeta, ang ama, Abul Anbiya. Ang ama ng mga propeta na si Propeta Ibrahim alayhi salam, sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya talaga ay isa sa, ang kanyang pinagmulan ay mga dakilang tao. Ganon din ang kanyang mga ninuno. Walahu minal umri talatun wasittuna sana. Na ang kanyang edad, nung siya ay mamatay, siya ay 63 nang siya ay mamatay. At alam natin na nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang edad ng kanyang umma ay hanggang dyan 70 pataas ng konti. At yan talaga ang nabanggit sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa minha 40 qabla an-nubuwah wa 30 wa 20 nabiyan rasula. At sabi nga rito na sa loob ng kanyang pagiging ordinaryong tao hanggang siya ay maging propeta sa edad na 40, na makikita talaga sa kanyang buhay na siya ang pinakadakilang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabuhay dito sa daigdig. Sabi rito, minha, sabi ng Imam Rahimah, o minha 40 qabla an-nubuwah. At magmula sa kanyang edad na yan, siya ay bago siya tanghalin o i-declare na isang sugo o propeta o nabi, siya hanggang edad na 40. At makikita natin sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao talaga nakarapat dapat
na humawak ng malaking responsibilidad, ay dapat na-reach niya yung tinatawag nating asyuddha. Na yan ang edad na talagang na-reach ng isang tao yung sapat na pag-iisip, katatagan sa kanyang desisyon, at katatagan sa kanyang pagkatao, at saka sa kanyang sarili mismo. So kaya, nang siya ay balaga asyuddha, so siya ay tinanghal o pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, o siya ay dineclare na isang propeta. Isang propeta. At bago siya maging tanghalin na isang sugo, sa pamagitan ng tanggapin niya ang unang sura o ang unang aya, Ikra, Suratul Alaq, siya talaga ay kilala sa kanyang lugar sa Makkah na siya ay amin, sadik, napakabuting tao, matulungin tao, karam na tao, lahat ng ugali, kabutihan na tinataglay ng isang tao, modest, hindi gumagawa ng kasalanan, unang-una sa lahat, hindi involved sa pagsamba sa wad na Diyos. Yan ang unang-unang katangian ng lahat ng mga propeta na hindi dapat sa pamagitan. At ang propeta na yan, pagkatapos niya na tanghalin bilang isang propeta, at kapag ang mga propeta ay nakalipas na o namatay na o pumanaw na, alam natin talaga na sila ay propeta. Dahil ang propeta na yan ay hindi talaga nangaral ng pagsamba sa kanila. Pagsamba sa kanila. Pinagbabawal nila ang sobrang pagpupuri at pagsamba sa kanila, pagdala. Kaya makikita natin may mga tao na nangangaral pagkatapos magkiklaim na sila ay anak ng Diyos o sila ay kabahagi ng Diyos. Kaya kita natin na isang Muslim na nakahawak talaga sa tamang akida, alam niya na ang tao na yan ay sinungaling. Ang tao na yan ay sinungaling. Kaya kung susuriin talaga ang talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sira, kaya napakahalaga na basa. Itong sira na binigay sa atin ng Imam rahimahullah, ito ay mulakkas. Ito ay summary ng binibigay niya sa ating talambuhay ng propeta Muhammad. Mayroon siyang sinulat na aklat, na isang maikli din na aklat, na ang Imam hindi siya nagsusulat ng aklat na nagbibigay siya ng minsan na daip na dalil. Hanggat maaari gusto niya ang kanyang dalil ay Quran o kaya authentic na hadith. Kaya meron siya aklat na Mukhtasar Siratul Rasul. Meron siya aklat na isinulat tungkol sa sirah, Mukhtasar Siratul Rasul. Isa yan sa napakagandang aklat na ibig sabihin napakalit na aklat, summary, at mababasa talaga natin na authentic na, pinili niya talaga ang mga authentic na impormasyon tungkol sa biography o talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya dito ang kanyang genealogy o salinla, hindi niya hinahabaan. Pinibigay niya talaga sa atin yung sahina na kung ano talaga ang pinaka kilala natin na pangalan na tao tungkol sa kanyang salinlahi. So sabi dito, kablan nubuwa wa talatuna wa isruna nabiyan rasula. At siya ay 23 years na sugo at propeta. Alam natin na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 taon na siya ay nangaral sa Makkah nang talagang walang ibang aralin o walang ibang katuruan na itinuro niya sa tao maliban sa tawhid sa loob na 10 taon. Pagdating ng 11 taon, paglampas ng 10 taon, siya ay nag-Mi'raj o umakyat sa langit, al-Isra wal Mi'raj. Tinanggap niya ang sala. Pagkatapos ng 10 taon, doon pa lamang nag-umpisa ang wajib ng sala. At siya ay nagsala sa Makkah ng tatlong taon bago siya mag-hijra sa Madina. So kaya, 23 years, at sa loob ng 23 years na kanyang nubuwa at saka risala o prophethood at saka Rasul, messenger at saka Nabi at saka Rasul, 13 taon sa Makkah at 10 taon sa Madina. So kaya pagdating niya sa Madina, pagkatapos sa Makkah na, sabi nga natin, 10 taon na talagang walang ibang tinuro, maliban lamang sa tauhid. Pagbawalan ng tao sa shirk, at linawin sa tao ang dalang katuruan ng lahat ng propeta na sumamba lamang sa tunay na dapat sambahin, 10 taon focus. Hindi siya nagturo ng sala. Ang sala ay pagkatapos ng 10 taon, nung tanggapin niya ang katuruan sa 7 kalangitan.
At pagkatapos ng paglipat niya sa Madina, sa loob na natitirang 10 taon, dito nagumpisa ang mga batas, ang mga ahkam, ang mga iba pang nalalabing katuruan. Diba, sabihin natin ang saka, ang siyam, ang hajj, at iba pang mga ang jihad, at iba pang mga syara'i o ahkam o mga batas na itinuro sa Islam. So hindi natin nahabaan at yung binasa natin na tungkol sa sabi nga rito, nubbiya biikra or siya bil mudattir wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madina. Na ang unang-una niyang tinanggap na aya ay ang Ikra. At ito ang aya na tinanggap niya bilang isang propeta. Wa ursila bil mudattir, at ang mudattir, surah al-mudattir, ito naman ang surah na siya ay tinatanghal o ganap ng sugo o rasul. Wa baladuhu Makkah, ang kanyang lugar o ang kanyang bayan kung saan siya sinilang sa Makkah, sa pinakabanal na lugar, pinakadakila, pinakalugar na banal na lugar, na ang sala sa lugar na yan ay alam natin 100,000 ang kanyang gantimpala. At siya ay pinanganak sa taon ng Pil, nang atakihin o pumasok ang grupo ni Ibraha, ang leader ng Yemen, upang idemolish ang Kaaba. So pagkatapos ng panahon na yan, sa taon na yan ng Pil, na diyan isinilang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hajara ila al-Madina, at sabi nga doon, pagkatapos ng 13 taon siya ay naghijra sa Madina. So inshallah, titigil muna tayo dito at ipagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng usul at talata. So makikita natin sa usul at talata ng Imam rahimahullah, pagkatapos niyang banggitin sa ating ang detalyeng pagpapaliwanag ng tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating Rabb, pagkatapos kung ano ang ating din, kung ano ang sipat o pamaraan ng pagsamba, pinapaliwanag naman niya sa atin at pinakikilala niya sa atin kung sino ba ang sugo na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating maging huwaran at sundin at kuning modelo bilang isang Muslim. So inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.